Hello guys, ito yung kinabukasan ng aming reunion. Nag-happy-happy na kami dito at naligo sa dagat. Hello vlog, welcome to the vlog. Yan ang aking eldest na apo. Dito guys, enjoy ang lahat sa pagligo ng sa pagligo ng dagat. Karamihan dito ay yung mga kamag-anak ko kasi nagre-reunion kami dito. May sigal ba yun? Limutan ko yung pangalan dito. Yung iba naman nasa cottage na. Wala na, nag-out na kami doon sa may function hall kasi tapos na ang aming meeting. So dito na kami sa mga cottage. Ito yung mga view dito. Sarap ng bunga ng niyog, oh. Namimiss ko talaga lagi pag may niyog. Sarap magbukos salad. Yan mga guys, ang saya-saya ng mga kabataan. Mamaya pa ako maligo kasi nintay ko pa yung aking mama. Sabay kaming dalawa maligo. Ayan ang kasama video yung aking apo. Kina. Maya uuwi na kami kasi tapos na ang aming reunion. Kanya-kanya na kami ng uwi. Kasi malakip ako kinabukasan. Ayan, andito na naman ako. Balik na naman ako dito sa Tagum City kasi inaasikaso ko yung aking schedule sa aking opera. Sa likod ko guys, meron akong lipoma. Every 13 years, pinapa-operahan ko kasi nang i-istorbo talaga siya. Hinahanap ko yung mag-ultrasound kasi galing na ako doon sa hospital, sa Mission Hospital para makapag-ultrasound. So yung una lang recommend na polyclinic ay wala nang bakante sa ultrasound, puno daw yung schedule nila, kaya lumipat ako dito sa itinuro nilang ibang clinic. Sana ma-ultrasound ako dito. Good news guys kasi nakakuha ako ng slot dito sa schedule ng ultrasound, pero mamaya pang 2 PM maaga pa ngayon, 11 o'clock pa lang. So naglibot muna ako, kumakaya ako ulit ng tricycle, kasama ko naman ang brother ko, bunsong brother, para itry kong makapag kuha ng ibang magpapa-ID ako sa ibang mga kailangan kong gawin dito sa Pilipinas. Sinasamantala ko na ang panahon, kaya ikot ako ng ikot. Itinuro naman sa driver doon sa PSA. Yung PSA pala, hindi yun ang dapat kong puntahan. Kaya libot kami ng libot dito sa Tagum City. So balik na naman katapos dito sa PSA. Kasi gusto ko magpagawa ng mga valid ID guys. So kasi mahirap pag walang valid ID. So naisipan kong kumuha ng postal ID guys. Pagdating naman dun sa may post office, wala rin doon ang tagagawa ng ID. So dahil nga hindi pa nakabalik, hindi pa daw nagjo-duty yung mga galing sa holiday.
Kahit yung doktor guys, nahirapan ako siguro 3 days akong pabalik-balik sa mga hospitals naghanap ng surgeon. Walang bakanting surgeon, hindi pa daw dumating, hindi pa ganun. Kaya nahirapan talaga ako, natagalan ako kasi alam mo na sinasamantala ko. Kaya ang pag-uwi ko dito sa Pilipinas kasi is biglaan dahil nga nung December 19 biglang pumanaw yung aking kaisa-isang anak. So pagkatapos niya nalibing, nag-reunion kami after 1 week ng aking family. Ngayon kinabukasan bumalik ako dito sa Tagum para asikason ulit. Nakahanap ako ng doktor doon sa Mission Hospital. Kaya hiningian niya ako ng ultrasound kasi wala ding slot sa Mission Hospital, puno na rin. Ay nakakuha ako ng babalikan ko mamaya alas 2 para makapapag-ultrasound na ako. So habang may bakanting oras, sinahanap ko yung kailangan makakuha kung saan ako makuha ng valid ID guys. Ayun, advice sa akin ng taga post office kung nakapag-apply na daw ako ng national ID, yun na daw ay general na pwede gamitin sa lahat. So hindi na lang ako kumuha ng postal ID guys kasi sa totoo lang kaninang umaga galing din ako doon ako mismo sa Nabunturan mismo na PSA, nag-apply ng tawag nito ng national ID, kaming dalawa na aking youngest brother. So kasi kahit sa SSS ganun din daw, national ID pwede na. So ngayon tinatry ko lang din pumunta doon kung saan yung dito sa Tagum. Ganon din ang sinasabi nila, ina-advise nila sa akin kapag meron ng national ID, lahat ay pwedeng gamitin na yon. So hindi na lang ako kumuha ng kung ano pang ibang ID. Hintayin ko na lang dumating yung aking national ID. For sure hindi ko naman talaga mahintay din yon. So ang magkiklaim nun yung aking mama. Kasi siya lang naman naiwan doon sa aming address, sa aming lugar. So, ngayon, sabi ng brother ko, pupunta muna daw kami sa, mag-lunch. After lunch, balik kami doon sa may clinic kung saan ako magpapa-ultrasound. Tapos na akong na-ultrasound guys, mayroon na akong result, hawak ko na. Pero, hindi ko na maabutan ang doktor doon sa Mission Hospital, gawa ng hapon na. So, kinabukasan na lang siguro babalik na lang ako. Sa ngayon dumiretso na kami dito sa my terminal para makauwi doon sa Compostela kasi ang aking youngest brother na kasama ko ngayon ay kailangang pumasok sa work niya kinabukasan. So ang mangyari nito bukas, mag-isa na lang ako magbiyahe papunta dito, pabalik dito. Titingnan ko lang kung baka ako didiretso muna sa Davao bago ako magpapa-opera kasi kailangan ko nang makukuha ng schedule sa OEC. Sa ngayon nagbibiyahe kami pa uwi sa Compostela guys at ginabi na kami. Nandito na kami sa may terminal ng Mawab. Na-miss talaga ako dito sa lugar natin guys. Ang laki ng kaibahan kasi nung pag-alis ko dito 6 years ako bago nakauwi. Ngayon maraming pagbabago, maganda na siya yung mga kalsada at saka yung mga terminal, mga bago na at saka ang linis na, hindi tulad noon. At saka yung mga decoration sa highway guys, ang gaganda. Ngayon maaga akong sumakay ng bus guys, kinabukasan na ito papunta ko ngayon sa Davao diretso. Nakapag-decide ako, unahin ko munang asikasuhin ang aking OEC para wala na akong iisipin pa bago ako magpa-opera. Kaya sa ngayon nag-iisa lang ako at nagbabiyahe papunta doon sa Davao City. Nasa Monte Vista na ako mismo. Ang ganda ng kanilang highway, yung mga decoration guys. So, ang linis na. So padaba ako ngayon guys. Andito na ako sa NCCC Buhangin. Kasi dumiretso ako kanina sa Monteverde guys. Wala na pala doon sa Monteverde yung kung saan makuha ng OAC. Kaya nagpakyaw ako kanina nga ng tricycle papunta dito sa may Buhangin mismo. Balik ako dito sa Buhangin.
Nandito na ako, galing na ako dun sa taas. Medyo disappoint ako konti kasi umakyat ako dun sa taas, guys. Ayan, ang dami nakatayo. Walang magandang plastaran yung mga OFW doon. May nakapost doon kung paano ka makakuha ng schedule. Ang problema, hindi ako makapasok sa aking cellphone kahit anong gawin ko. So, may nakapag-advise sa akin, guys, na pupunta ako doon na siya makatulong sa akin magkuha ng schedule para sa OAC. Kaya pupuntahan ko siya ngayon. Sana magawa ko to lahat ng aking transaction kasi kinabukasan kailangan kong magpapa-opera na. Mga OFW ng taga Davao o sakop ng Davao City, dumiretso na kayo dito sa Buhangin mismo sa may NCCC kasi dito kayo makakuha ng OAC. Mag-apply muna kayo sa isang app na kalimutan ko yung app na yun. Basta bago kayo makakuha ng OAC, kailangan meron kayong schedule. Dahil nga matagal na ako hindi nakauwi, 6 years bago ako nakauwi ngayon at biglaan pa yung aking uwi. So, nagkandara pa ako ngayon. Kaya taxi ako ng taxi. Pero good news, guys. Kasi natuntun ko yung sinabi ng babae. Sa ngayon nakasakay na ako ng bus pabalik doon sa Tagum City. Ikwento ko lang sa inyo. Nakakuha ko na schedule, guys, ng aking OAC. So, ang iisipin ko na lang ngayon yung opera. Nag-proceed ako ngayon sa Tagum City kasi nag-decide akong sa Tagum na lang ako matulog. At yung aking apong bunso, siya ang magiging watcher ko bukas sa aking operation kasi hindi ko na mahabol ngayon gawa ng medyo traffic ang daan. So, hapon na at wala na rin ang doktor kasi maaga ang doktor nga. Around 4 o'clock wala na ang doktor daw, sabi. So, ngayon, na-proceed ako papunta ng Tagum na sa bus ako ngayon. At sa awa ng Diyos, medyo maginhawa na ang aking pakiramdam gawa ng mayroon akong schedule. So, makafocus na ako sa aking operation. Sana maging okay lang aking pagpa-opera bukas, guys. Naawa nga ako doon sa aking bunsong apo. Gawa ng kanina umaga pa dyan sa Tagum siya naghintay kasama yung lolo at lolo niya kasi akala niya maaga ko matapos sa dito sa transaction ko sa Davao. Kawawa nga kasi maghapon silang naghintay sa akin dito sa Tagum. Guys, nagkita na kami. Ito yung lola niya at nandito na kami sa may restaurant kasi maghapunan muna kami at nakapag-decide na doon na lang matulog sa lolo at lolo niya. At pagkatapos nitong kakain, guys, ihatid muna niya kami ng lolo at lola niya kasi para makauwi kami doon sa bahay nila. Tapos balik sila agad dito sa Tagum kasi meron silang importanteng lakad. Salamat sa Diyos, guys, at tapos na ang aking operation today. Naperahan din ako sa wakas. At sa ngayon ay pauwi na kami ng aking bunsong apo. Papunta na kami doon sa kanyang lula. Doon ako matulog. Salamat, guys, sa inyong panonood. Bye.